Etong si Vic Rodriguez, no, mga kaibigan, na ngayon ay patuloy pa ring nag-iingay. Mga kaibigan, eto si Rodriguez nag-iingay ngayon eh. And alam niyo ba na meron siyang gusto ko lang pag-usapan yung isa sa mga ipinag-iingay ngayon ni Rodriguez, mga kaibigan. And siguro i-real talk natin. No, i-real talk natin, mga kaibigan, yung iniingay ni Vic Rodriguez. Ano ba yung iniingay ni Vic Rodriguez, mga kaibigan? Ito. Ha? Umpisahan natin dito. Yan. Meron siyang iniingay tungkol sa 5.7 trillion ba ito? Ito, para mas madali natin maintindihan, mga kaibigan. Umpisahan na natin, pakinggan natin itong si Vic Rodriguez. Na higit kumulang ay 5.700. Okay. May budget daw ang Pilipinas, mga kaibigan, na humigit kumulang sa 5.7 trillion noong 2024. Ano sabi ni Vic Rodriguez? something trillion pesos. Hmm. Halos kalahati po noon ay utang. Yon, halos kalahati daw po noon ay utang. Di ba? Pinagdiinan niya, mga kaibigan, yung salitang utang. Tuloy. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno, sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po nun ay utang. Utang na nga. Di ba? Utang ang talagang binigyan niya ng mga kaibigan, binigyan niya ng diin yung utang. No, yun yung iniingay nitong si Rodriguez, no, mga kaibigan. And bago ko ibigay yung reaction ko niyan, tuloy pa natin. Utang na nga yung higit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na presidential pork barrel funds. Okay. At yung 800 na yun, inutang yon, may interest yun. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan, at yung darating pang salinlahi ang magbabayad nito habang sila ay nagpapakasasa, habang linulustay ang pera ng Pilipinas. Yan ang masaklap na katotohanan. Diba? Yun daw ang masaklap na katotohanan, ng mga kaibigan, na ang budget daw ng 2024 ay 5.7 trillion. Kalahati nito, kalahati galing po sa revenue, yung kinikita ng bansa, and kalahati ay inutang. Diba? And binigyan ng diin ni Rodriguez, no, utang na nga, sabi niya gano'n, na utang na nga, no, mga kaibigan, dinagdagan pa raw ng presidential pork barrel. No? Magkano raw yung pork barrel ng presidente, mga kaibigan? 800 billion. Okay? 800 billion. Utang ito, sabi ni Rodriguez, utang ito na may tubo. At ang magbabayad daw nito, mga kaibigan, sabi ni Rodriguez, binigyan din niya, ang magbabayad nito ay tayo, mga Pilipino. Mula sa atin, sa ating mga anak, hanggang sa mga kaapu-apuhan, ito ang magbabayad noong inutang ng Pilipinas. Sabi ni Rodriguez, mga kaibigan, And alam niyo ba, mga kaibigan, ang basa ko lang dito, para makahanap siya, ng mga kaibigan, ng anong tawag doon? Yung atensyon, 'di ba? Alam nyo kasi, mga kaibigan, ito real talk tayo, 'di ba? Madali kasing mahikayat ang mga Pilipino kapag ang pinag-uusapan kaperahan, 'di ba? Kaperahan 'di ba? Napakadali, no, mga kaibigan. Pero ang tanong ko ito lang no. Sabi nga ni Rodriguez, kalahati doon sa budget galing sa revenue, sa kinikita ng bansa, which is totoo, 'di ba? And kalahati daw doon ay utang. So binibigyan niya ng diin yung utang, no, mga kaibigan. So ang tanong natin ito. Simple lang, no, mga kaibigan, simple lang ang tanong natin. Kailan ba nabuhay itong si Rodriguez? Kailan ba naging tao itong si Rodriguez? Tila yata itong si Vic Rodriguez ay ipinanganak lang kahapon, mga kaibigan. Di ba? I think he was born just yesterday. No, the way na maghanap siya ng mga issue na iiingay niya. Di ba? Alam nyo kasi yung pangungutang ng isang bansa,
na mga kaibigan. Ang pangungutang ng isang bansa para maging budget, 'di ba? Hindi lang naman 'yan nangyari at ginagawa nitong Marcos administration, tama? 'Di ba mga kaibigan? Hindi lang ngayon 'yan, 'di ba? Even even nung panahon ni Duterte, 'di ba? Na ang sabi nga natin ay lumobo ng I think mga nasa 300% ang inilobo ng utang ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Tama, mali? 'Di ba baka sabihin niyo fake news na naman tayo mga kaibigan, kaya ngayon pa lamang tinatanong ko na kayo, tama o mali, 'di ba? Na ang utang ng Pilipinas ay talagang biglang lumobo sa panahon ni Duterte, 'di ba mga kaibigan? Pero 'wag na natin pag-usapan, 'di ba? 'Wag na natin pag-usapan yung bakit biglang lumobo ng doble, triple sa panahon ni Duterte dahil mangangatwiran na naman sigurado ako mga kaibigan, ha? Mangangatwiran na naman etong mga Duterte group at mga DDS na mga tagapagtanggol nila ng mga vlogger influencer. Sasabihin nila, kasi nagkaroon ng pandemya. 'Di ba? Kasi nagkaroon ng pandemya during the time na ni Duterte. Kaya nagtriple, nagdoble, nagtriple, nagquadruplet pa nga ang utang ng Pilipinas. 'Di ba mga kaibigan? Tama, mali? Lagi kong inuulit-ulit yung tanong ko na yun. Tama, mali? Kasi baka mamaya may sumingit na naman yan. Fake news ka na naman. 'Di ba? Pero bagamat mga kaibigan maipangangatwiran at akala maidadahilan na pandemic kasi noon eh. 'Di ba? Pero ngayon nakikita natin mga kaibigan na talaga namang dahilan na lang, scapegoat na lang yung pandemic kasi. 'Di ba? Dahil talagang lumantad ang katotohanan no mga kaibigan na ang daming anomalya. Ang daming anomalya at saka nung panahon ni ang panahon ni Duterte mga kaibigan na sinasabi nila na I hate corrupt, ayaw ko ng corrupt. 'Di ba? Ayaw niya raw ng corrupt pero sa totoo lang mga kaibigan, talamak, 'di ba? Talamak ang korupsyon sa panahon ni Duterte. Kaya nga ang tanong natin, no mga kaibigan, ang tanong natin ay eto bang si Vic Rodriguez ipinanganak kahapon lang? 'Di ba mga kaibigan at hindi niya alam yung ganitong kalakaran na ang isang bansa ay normal lang po talaga. 'Di ba? Normal lang po talaga na nagkakaroon ng utang, no mga kaibigan, para sa gano'n ay matugunan yung kanilang mga budget and taon-taon 'yan, no, taon-taon 'yan ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, 'di ba? Yung magiging budget para sa mga sa susunod na taon, no mga kaibigan. Ngayon, merong binabanggit dito si Rodriguez, 'di ba? Na additional 800 billion daw sa presidential pork barrel ng pangulo, no mga kaibigan. Ngayon, wag na nating i-research. Ano ba yung 800 billion na yon? Pag-usapan na lang natin real talk. 'Di ba? Real talk na lang. Let's say given na merong additional na utang. Kasi yung 5.7 trillion, sabi niya na 2024 budget ay inutang yung kalahati. Yung kalahati galing sa revenue, 'di ba? Ngayon, may dinagdag pa raw na 8 billion. 8 billion na inutang din na binabayaran ng may tubo at ito ay inilaan daw mga kaibigan di umano ayon sa pahayag ni Vic Rodriguez para doon sa tinatawag na presidential pork fund ba yun? Pork fund or pork barrel no mga kaibigan? Ito na lang tanongin natin. Okay? Huwag na natin pag-usapan meron ba o wala, tama ba o totoo ba yung sinasabi ni Vic Rodriguez o nagsisinungaling siya o nag-iimbento lamang siya o ilusyon niya lamang na merong ganong kalaking na merong 8 billion. Pero 8 billion is only 8 billion, mga kaibigan, di ba? 8 billion is only 8 billion kung pag-uusapan natin real talk, Real talk. 8 billion is only 8 billion. Compare naman doon sa iba na merong 51 billion. 'Di ba? Babalik na naman tayo doon mga kaibigan. 8 billion lang yung iniiyak ni Rodriguez, yung 51 billion, iniyakan ba nila? Ano ba yung 51 billion? 'Di ba sa mga Duterte?
Ano ba yung 51 billion? 'Di ba yung 51 billion, ito yung ano, ito yung inaprubahan ni Digong para doon sa kanyang anak na si Pulong. Pero iniyakan ba nila? 8 billion? Iniiyakan? Yung 51 billion, hindi iniiyakan? Kaya nga sabi ko mga kaibigan, eto si Vic Rodriguez, matutulad na lang din ito sa mga Duterte. 'Di ba? Matutulad na lang din ito sa mga Duterte na habang nagsasalita, magbubumerang sa kanila yung kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Ano ba yung 8 billion? Kung talagang nagmamalasakit ka sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at sinasabi mo na etong 8 billion na karagdagang utang na binabayaran na may tubo ang magbabayad mamamayang Pilipino, sino ang magbabayad ng 51 billion? Vic Rodriguez. Sino magbabayad ng 51 billion? Sino magbabayad noong milyong-milyon na mga confidential fund ng mga Duterte? Sino magbabayad ng mga bilyon na naging pondo ng mga Duterte? Like ni Inday Sara, ni Pulong Duterte, at maging yung mayor ngayon ng Davao. Pero ang tanong, iniiyak ba nila? Ang tanong, inaalala ba nila? Di ba? Sabi nga sa inyo mga kaibigan, real talk na lang tayo. Hindi na tayo magre-research. Kasi baka pag nag-research tayo, ni-research natin yung mga pondo na sinasabi nito si Rodriguez, baka lalo magkapahiyaan tayo dito. Di ba mga kaibigan? Ito na ang tanong. Okay, sabihin na natin, let's say na meron nga presidential pork barrel. Let's say, normal naman yan eh. Kinakailangan talaga ng Pangulo ng Pilipinas na magkaroon din siya ng budget. Pero ang tanong, ginagastos ba? Nilulustay lang ba? Pansarili? Wala ba tayong nakikita mga proyekto na ginagawa ang kasalukuyang administrasyon? Sagutin niyo ako mga kaibigan. Wala ba tayong nakikita na ginagawa ang kasalukuyang administrasyon? Ito, isang halimbawa na lang, di ba? Sa tuwing ang Pangulo ng Pilipinas, si PBBM, pumapasyal sa iba't ibang mga rehiyon, sa iba't ibang mga probinsya, ano ang bitbit niya? Wag niyo nang isama yung lab. 'Di ba? Yung mga bus na ginagamit para sa medical mission ng First Lady. Dahil hindi po yung galing sa pondo ng bayan. Galing yon sa mga kaibigan ni First Lady na kinalap niya para makatulong. Sabi yan ni PBBM. 'Di ba? So wag na natin isama yung proyekto ni First Lady. Yung mga proyekto na lang na may kinalaman sa agrikultura, sa pangingisda, sa mga magsasaka, 'di ba? At yung mga ayuda. Saan kukunin ni PBBM yung mga ipinamimigay sa bawat probinsya? Sa magsasaka, sa mangingisda, at sa mga ordinaryong mga obrero. Saan kukunin yun? 'Di ba? Pwedeng dun yung galing sa yung sinasabi at iniiyak ni Rodriguez na 8 billion na inutang. Pero at least mga kaibigan, mali si Rodriguez na nilulustay sa pansarili. Dahil nakikita nating lahat kung saan ginagamit ni PBBM yung mga kaperahan. Hindi katulad nung hindi nila nakikita yung mga confidential fund ng mga Duterte at lalong-lalo na kung ikukumpara natin, billion din lang pinag-usapan, di ba? 8 billion daw mga kaibigan. O 800 billion. O 800 billion, no? Pero ang tanong, nakita ba nila yung 51 billion? Di ba mga kaibigan? So dito, no? Sabi ko nga mga kaibigan, no? Kung mag-iingay kayo
kung mag-iingay kayo, sisiguraduhin lang ninyo na wala tayong pwedeng ipakita na ebidensya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki na ginagawa ni PBBM. 'Di ba halimbawa, pwede sana sabihin ni Rodriguez na, "O yan, nag-additional pa ng budget para lamang nakawin. Hindi nila kayang patunayan dahil wala namang pinapakita si PBBM na tinatrabaho niya dahil si PBBM lagi lang nasa opisina niya, lagi lamang nasa Malacanang. Hindi lumalakad, hindi nagbibigay ng mga ayuda sa iba't ibang mga probinsya." Pwede 'yon, 'di ba? Ang kaso hindi gano'n mga kaibigan. 'Di ba sabi nga sabi nga nung, taga Batangas, 'di ba mga kaibigan? Yung asawa ni Vilma Santos, 'di ba? Sabi niya, "Ngayon lang ako nakakita ng presidente na yung Malacanang inilalapit niya sa mga tao." At sa isang araw mga kaibigan, sa isang araw ilang probinsya yung pinupuntahan ni PBBM, talagang lumalagari. At sa bawat probinsya, sabi nga sa inyo, 'di ba, sa bawat probinsya, gaano kalaki yung halaga na ibinibigay para magamit ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, at ng iba't ibang sektor ng lipunan, maliban sa ayuda, yung mga kasangkapan. Tapos hahanapan nyo 800 billion, nilulustay lang. Tama naman talaga mga kaibigan eh. Nilulustay lang ng kasalukuyang administrasyon yung kanyang presidential pork barrel kung meron man, nilulustay lang. Pero saan nilulustay? Ang tanong, yun ang tanong doon di ba? Saan nilulustay? Di ba? Nilulustay para din sa mga Pilipino. Vic Rodriguez. Kasi baka mamaya maalala ko yung di ba? Baka biglang maalala ko kung paano ka namin pinagtatanggol nung kasama ka pa ni PBBM di ba? Kasi masama, baka maalala ko yung baka maalala ko yung yung position for sale. Di ba? Yung para magkaroon ka ng posisyon sa iba't ibang departamento, may for sale daw yun Ayoko maalala yun mga kaibigan, no? Ayoko maalala na sangkot si Vic Rodriguez doon sa position for sale, kaya nga nawala siya sa Malacanang. Ayoko maalala yun. Di ba? Pagkatapos ngayon, ang isisigaw mo at ipag-iingay mo kaperahan. Wag kami, Vic Rodriguez, hindi ka pa sumisikat, wala ka na. Di ba, mga kaibigan? Hindi pa sumisikat, wala na. Hindi pa umaalingasaw, sigurado ipa-flash na to sa inodoro. Kaya mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo dito sa unang pinag-usapan natin? Una pa lang ito mga kaibigan. Una pa lang ito. Ano masasabi nyo dito sa unang pinag-usapan natin mga kaibigan? No? Kung meron man kayong mga karagdagan na mga opinion, comment lamang po dyan sa comment section sa baba. Binabasa ko yan ng mga kaibigan. Napaka-importante po ng inyong pag-comment. Okay?